yung mga second batch, mga kababayan. Naalala nyo, si dating Senador Antonio Trillanes. Kasi after serving this country for almost 38 years. Wait, naalala nyo yung dating sinabi po ni Senador Trillanes, dating Senador Trillanes. Dito, sa warrant of arrest, may dalawa. Una, sabi niya, dalawa eh. Di ba? Una, sinabi niya, dalawa. Meron dalawang batch. At unang batch, si President, no? Si dating Pangulong Duterte. Yung mga DDS, makukulit. No? Simula po nung na-vlog natin yun, simula po nung nakapanayam natin dito si dating Senador Trillanes. Oy, nasa na yung ICC ninyo? Nasa na yung ICC ninyo? Nasa na yung ICC ninyo? Paulit-ulit. Mga boss. Ulit-ulit po sila. Ngayon, dumating yung ICC, nag-iiyakan naman po. Mga kababayan, ano ang ginawa nyo kay Tatay Digong? Gano'n naman po sila. Sabi ko, request ng tatay nyo yan. Sabi niya, bakit kung baka pwede bukas na ganito, investigahan na siya, haharap siya, sipain ko pa yung ICC eh. Di ba? Paulit-ulit ho sila, mga kababayan. Ray Seduco, eto si Ray Seduco. Ray Seduco, kayang sumabay sa talakayan o hanggang solid Duterte lang? Wala na ibang maiko-komento. No, pag yung merong hindi gusto do sa sinasabi ko, pwede mo diyang i-type, ha? No, tumatanggap kami nung mga komento diyan na paliwanag ninyo. No, pero kung hanggang diyan lang, solid Duterte, naiintindihan namin dahil nga viral si dating Pangulo, madami kayong nakikiviral. Okay? Ngayon no, mga kababayan, dahil nga doon sa panawagan nila, dahil yung mga DDS hanap ng hanap, di ba, kay dating Pangulo, o ibinigay, nag-iiyakan naman. Paulit-ulit sila, nasan na yung ICC mo, Mark? Yun, yan, lumantad, nangyari. No? So ngayon po, dahil nga po nangyari na yung first batch, si dating Pangulo, maingay na po yung second batch. Maingay na po yung mga napabilang doon sa mga binanggit ni dating Senador Trillanes, mga kababayan. Yung mga second batch. Ano? Ewan ko, si Bato hindi eh. Parang nasa bundok daw yata siya eh. No? O, eto si Albayalde. Isa sa napangalanan na posibleng nasa second batch. Pakinggan ho natin mga bossing ha. Yes, we are preparing for this of course, no? Kailangan talaga nating piniprepare ito. Pero kung talagang sabi ko nga, kung talagang isusubo tayo ng gobyerno, then wala po tayong magagawa. Kasi ayun. Yung isa nandun na. Di ba? Water break. Water break. Second batch na. Di ba, Ma'am Aba? Nandun na yung una. Kaya etong mga to, mga kababayan, medyo naku po. Magpapaliwanag ako. Magsasalita ako. Hihimukin ko ang taong bayan maniwala sa akin. Kung matagal nyo nang sinabi yan, matagal nyo nang yan, hindi pa naisip ng mamamayang Pilipino na iniiwasan nyo. Di ba? Tagal ho nilang iniwasan, mga bossing. Imagine nyo, 2017 pa nakasampa yung kaso sa ICC. No? Siyempre nga naman, dating Pangulong Duterte, 2016 hanggang 2022, hindi nila hindi nila pinansin yan. No? Na ang pag-aakala ho nila, mga bossing, forever na sila. Forever silang mapagtatakpan. Hindi. Ngayon, umuusad na ho. Si Albayalde, hindi ko masyadong narinig na bumanat sa administrasyon. Hindi ko siya masyadong nakita doon sa mga mautog-mautog nila. No? Hindi ko siya masyadong nakita na bumabanat ng adik ang presidente. Tahimik. Actually, parang si Mark Villar ho. Hanggang ngayon, tahimik doon sa gumuho na tulay. Diba? Tahimik siya. Hindi siya bumabanat. Ngayon, ito ang nakikita ko ho dyan sa sitwasyon na. Tingin nyo po, kung sakali na
kumbaga, nakisama yung mga Duterte, no? Nasunod yung Uniteam. Oh, pagkatapos niyan, Inday Sara Duterte ang mauupo. Kung nanahimik sila, hindi sila nagpe-fake news, baka po yung sinasabi ng iba, lalo na ni Tunying, na kayang-kaya ng presidente na stop yung ICC na yan. Kayang-kaya ng presidente na na wag payagan yung Interpol, etc. Ako naniniwala ho ako doon. Kaso araw-araw, 'di ba? Uy, sino yung nabanggit ko kanina, putik na yan, hindi na nag-comment to. Yung sabi, Solid Duterte, nakaganon, hindi na nag-comment to. Ay, wala, mga pang-hype lang. 'Di ba? Hindi na tuloy nag-comment. Ato si Raymond Migrino, lol mo. Nadamay lang din to sa hype. Kung hindi sila yung araw-araw, putik na yan, bangag Pangulo. Ganito ang Pangulo, adik ang Pangulo, walang ebidensya, mga kababayan. Baka kahit papaano tumulong ang Pangulo no? Na kumbaga, sige, since request nyo naman sa Pilipinas na dinggin yung kaso, sige, ganito na lang ang gawin natin dyan. Ayusin natin yan, no? Na dito dinggin yung kaso, dito litisin yung kaso. Ganun, no? Kaso wala. Akala nila, yung pa adik si Marcos, kagaganon ho nila, kaya nilang pabagsakin. Dahil nga po, ang itinuro sa kanila, sa utak nila ng dating Pangulo, weak president si Pangulong Marcos. Di ba? Akala nila weak president. Eto ngayon, wala nang makasigaw ng weak president sa kanila. Wala nang makapagsabi na weak president sila. Di ba? Ngayon, ang ano naman nila, naratibo naman nila, magma-martial law na, silent martial law na. Mali na naman yun. Bakit? Dahil po sa nakikita ng sambayan ng Pilipino kung ano yung ginagawa nilang gulo sa Pilipinas, papabor yung sinisigaw nila o yung pinananakot nila na magma-martial law. Sasabihin, mabuti pa nga, maigi pa nga na talagang matuloy yung martial law na yan. Dahil ang gulo-gulo nyo na. Nalito na sila doon sa art of war nila, di ba? Frozen soul. Hilong-hilo na siguro. Mga kababayan, hindi na alam pupunta Ay, nandyan ulit si Shahira. Ikaw lang ang tama. Oy, napapahype na naman. No? Siguro kaya matagal nawala si Shahira, mga 3 minuto, naghanap ng balita. Ano kaya yung balita ngayon? Sasabihin ko kay Mark to. Kasi nga, blanco ang utak niyang mga yan. Game. After serving this country for almost 38 years, kung ito po ang isusukli ng ating gobyerno sa atin, wala po tayong magagawa. Pero sabi ko nga, masama pong pangitain sa ating mga tao ito. Bakit naman? Ibig sabihin, yung 125 na bansa, di ba? Nakasapi sa International Criminal Court, masama ang pangitain sa kanila nun? Hindi, baka sa inyo lang. Diba kami, hindi namin nararamdaman yun. Wala kaming nararamdaman na ganito o na ganyan. Kung ang mga no less than our head of states or yung mga nagserbisyo sa atin for so many years, kaya nang maayos, nang hindi lumalabag sa karapatang pantao, nang tama lang ang pagsiserbisyo. Pero doon sa lumabag sa karapatang pantao, masama talaga ang pangitain sa inyo niyan. Diba? Kung ikaw, Albayalde, hindi ka sumobra, nagmalabis doon sa iyong posisyon, hindi ka dapat kabahan yan. Siguro pwede, posible na makipagtulungan ka sa ICC. No? Makipagtulungan ka doon sa ICC. Sabihin mo lahat ng nalalaman mo. Idiin mo kung sino yung dapat talagang managot. Yung mga utos sa inyo, idiin mo. After mga ilang sige, patawag ka. Since nakikipagtulungan ka sa amin, ikaw na pumunta dun. Ganon, pupunta na po ako, isusuko ko ang sarili ko dahil nabalitaan ko na nasa second batch ako. Paano kung sinabi, hindi, walang katotohanan yung second batch. Di, payapa ang utak mo na agad.
'Di ba? Nalaman mo na agad ang kasagot, wala pala ako dun eh. O bahala na kayo diyan. O 'di ba? Kung sakali naman na nandoon talaga yung pangalan mo, aba okay 'to ah. No, siya pa yung pumunta dito, ipresenta niya yung sarili niya dito, oh, ibig sabihin makikipagtulungan 'to. O sige, Albayalde, ganito na lang ang gawin natin. No, every 6 months naman ang hearing. Since nakita namin ang kooperasyon mo, eh, balik ka, ganitong petsa, may hearing. O, di ba? Kung sakali na posible na palabas-labas siya, di ba? Oo. Etong mga to kasi, nating i-surrender pala. Kung saan pa pupunta yung mga ordinaryong tao sa atin, no? wala, sa bahay-bahay namin. Kung hindi naman kami gagawa ng ano. Tsaka yung mga ordinaryong tao, mga bossing, nandiyan naman po ang pamahalaan natin, nandiyan naman po ang gobyerno, nandiyan naman po ang mga nagpapatupad ng batas. Ang ICC po ay magiging backup natin para po doon sa mga superpowers na mga nilalang diyan sa Pilipinas na hindi kaya, no? Kagaya nung sitwasyon ninyo. Bakit umabot sa punto na pumunta sila sa ICC? Kasi kayo yung nasa posisyon dati. Dating Pangulong Duterte ang irereklamo nila. Ano mangyayari? Pag nireklamo nila, irereklamo ka namin sa gobyerno mo. Tapos alam na ganun yung may pagmamalabis na sa sa posisyon niya. Ano mangyayari doon? Yun yung kagandahan po ng kasapi tayo sa ICC. Imagine niyo 125 na mga bansa ang kasali diyan. Tapos sasabihin nyo, diyan lang dito sa Pilipinas, ganito, hindi maganda diyan, walang maganda diyan. Di ho ba? Yan harapin nyo agad. Puntahan nyo na agad. Yun ang maganda diyan. Nasaan na tayo? Dito tayo dumako ngayon, mga boss. Tapos na din to si Maharlika.